Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Kinumpirma ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ang kanilang grupo ng rally bilang pagkontra sa mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ng naturang sekta ang pahayag sa kanilang programa sa telebisyon. Ayon sa Iglesia ni Cristo, ang rally na ito ay bilang pagpapakita na rin ng suporta sa naging opinyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan sinabi nga ng Pangulo na hindi siya pabor na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng punong ehekutibo na ang hakbang na ito ay wala namang maidudulot na maganda kahit mas mainam na lamang na huwag nang ituloy. Wala rin ani itong maidudulot na maganda sa mga mamamayang Pilipino. Binigyan din ng naturang sekta na sila ay para sa pagsusulong ng kapayapaan at kontra ito sa lumang uri ng kaguluhan. Si Duterte ay daharap ngayon sa dalawang impeachment complaint na isinumite sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kumpiyansa naman ang ilang mambabatas ng Makabayan Bloc na sa Kamara na makukuha nila ang aabot sa 1/3 vote para umusad ang naturang reklamo. Maring itinanggi ng isang House leader ang umano'y paglabi sa majority bloc ng Kamara hinggil naman sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader at La Union Congressman Paulo Ortega, ay nakafocus ang Kamara sa mga legislative works at mga pagdinig. Inihayag ni Ortega sa ngayon ay hindi pa formal na tinatalakay ang impeachment complaint dyan sa kanilang panig sa majority group. Ang House Blue Ribbon Committee ay siyang nag-iimbestiga ngayon hinggil sa manumalya na paggastos umano ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim yan ng liderato ni Vice President Sara Duterte. Habang ang Quad Committee naman ang nag-iimbestiga doon sa mga issue ng umano'y mga anomalya hinggil sa extrajudicial killings, war on drugs ng Duterte administration at iba pa. Nilinaw naman ni Ortega na walang nag-iimpluwensya sa Kamara kaugnay ng impeachment complaints. Si Vice President Sara Duterte ay naharap ngayon sa dalawang impeachment complaints, kabilang na rito ang maling paggamit umano ng confidential funds at pagbabanta kina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito, yung impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba, meron ng pangalawa ngayon, nilusob. Nilusob na mga komunistang grupo ang Kamara at nagbigay na ho sila ng bagong isa pang impeachment complaint. Pero nagsalita po ang Iglesia ni Cristo. At sinabi po na hindi sila susuporta at sila po ay against at sila po ay magtitipon-tipon upang kontrahin ng impeachment. Nako po. Panoorin po natin ito Panoorin po natin at ipapaliwanag ko ho sa inyo kung bakit tila nasa gitna ang Iglesia ni Cristo sa issue na ho na ito. Okay? Panoorin po natin at buksan natin ang ating mga mata. At mamaya ho, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo na talagang nayayanig na ho ang Kamara at nayayanig na ho ang Malacanang dahil po sa galaw na ginawa po ng Iglesia ni Cristo. Pasok! Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda Nako po, patay na tayo dyan. magsagawa po ng rally. Nako, ayan na. Sa gawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon. Nako, ninervous yung iba dyan. Ano dyan, pabor? Pabor sa impeachment? Hindi. Easy. Patapusin natin. Ng Pangulong Bongbong Marcos. Uy, pabor daw kay Bongbong Marcos? Easy. Patapusin natin. Na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Nako. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Yan ang tama. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang
panig. Yo, Ngayon naganda pa lamang yan. po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal Ayan na, nag-oorganisa sa buong na. iglesia Naku po. para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nako po, alam nyo mga kababayan, ni-research ko po ito. Yung nagkaroon pala nung mga nakaraang administrasyon na nagrally ho ang iglesia at talagang naparalisa nila ang Metro Manila. This time, uulitin na nila. Naku, sa sigurado ako, mas marami na ho ito ngayon. Siyempre, habang tumatagal ang populasyon, dumadami. At siyempre, mga kaanib nila, yung pamilya, dumadami rin. Kaya sa tingin ko, mas marami ho ngayon. Nason, para ipakita po at ipahayag, Na? ito pong binabanggit namin, na pabor kami Sa? sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos Na? no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po natin Correct. unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yo. Hindi po ang impeachment. Correct. Dapat maintindihan niyo. At dahil dyan, saludong-saludo kami sa inyo, Iglesia ni Cristo, sa inyong gagawin na yan. At ako'y naniniwala na may punto kayong sobrang-sobra. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, etong impeachment na ito, etong mga ginagawa kay BP Sara Duterte ay isang diversion. Isang diversion ho ito sa mga tunay na issue ng ating lipunan. Asa na napunta yung PhilHealth, asa na po napunta yung mga tulad yung mga ilang toneladang gold, yung Maharlika Fund na hindi natin alam kung ano na nangyari, at iba-iba pa na mga issue na dapat napagtuunan ng pansin. Sa matter of fact, mga kababayan, ang pinaka-importante sanang pansinin ng ating mga mambabatas ay yung lintik na flood control project na yan. Yan po dapat ang talagang pinagtutuunan. Kasi, alam nyo, ito hindi na natin matatanggal yan sa isipan ng mga Pilipino na ang ating Pangulo ay nagsabi na merong 5,500 na flood control project at kinabukasan, binaha ang buong Metro Manila. At after noon, ano sinabi? Kasi daw nasira ng nabangga ng barko whatsoever. So kitang-kita natin na talagang wala na. Iniwan na ang tunay na issue. Pangalawang issue, yung pagmahal ng presyo ng bawat pagkain. Lalong-lalo na po ang mga basic supply, ika nga ng ating mga kababayan. Sobrang taas na ho. Hindi na ho mapigilan ng pagbulusok nito, pangat ng pangat. And yet, ang pinag-aaksayan ng panahon ng Kamara ay walang iba kundi ang sirain ng ating Vice Presidente. Ngayon, ito mga kababayan, kanina pinag-uusapan namin ng Banateros ito at saka ng ilang mga kasamahan namin dyan sa istasyon. At pinag-uusapan nga namin, bakit kaya? Bakit kaya sinabi nila na sila po ay sumasang-ayon at sumusuporta sa statement ng ating Pangulong Marcos? Alam nyo, napakaganda po nun. Huwag po nating isipin na sila po ay nagpe-playing safe. Hindi ho. Napakaganda nun kasi malalagay sa kamay ng ating Pangulo kung magkaroon ng impeachment. Sa madaling salita, parang nacha-challenge. Macha-challenge ngayon etong si Pangulong Marcos dahil pinagkatiwalaan siya ng Iglesia ni Cristo na hindi niya pahihintulutan ang impeachment. Kasi kung wala siyang binitawang ganon, ang pag nagbitaw ang Iglesia ni Cristo ng we are against impeachment, ang dating lamang po nun, sumasali sa politika ang Iglesia ni Cristo. Hindi ho magandang tignan, maaaring maging partisan ng datingan. Pero ito, ang sinasabi ng Iglesia dito, Pangulong Marcos so suporta kami sa'yo. At ang sinabi mo, hindi matutuloy ang impeachment, walang mangyayaring impeachment, that is just a waste of time. Therefore, fulfill what you are saying. Therefore, use your influence para hindi gumalaw ang impeachment mula sa Kamara. It is also a challenge. Sa tingin ko ito pananaw ko po ito. Challenge ho ito na how strong ang ating presidente. Kasi ngayon, mantakin mo, sinabi na niya, walang impeachment, dapat hindi yan kasi unimportant yan, bla bla bla. And yet, pinababayaan sa baba
o sa House of Representative na gumalaw yan. Tandaan po natin, wag na po tayo maglokohan, wag na po tayo maggaguhan na independent ang Kamara sa executive o ang legislative independent sa executive. Malaking katarantaduhan po yan. Kahit kanino yung itanong na political analyst o kahit kaninong media personality nyo itanong o kahit sino man, hindi totoo yan. Yan ay nasa papel lamang. Pero hindi gagalaw ang Kamara nang walang basbas ng Malacanang. Kaya nga, di ba, sabi nga ho ni Atty. Panelo, sinasabi niya, yung statement ni Marcos na yan po ay para lamang masabi na hindi siya ang mastermind o hindi siya ang utak ng impeachment. Naguhugas kamay, ika nga. Ngayon, mga kababayan, dahil sa binitawan ng iglesia, malalagay ngayon sa alanganin si Pangulong Marcos. Kailangan niyang panindigan yung sinabi niya. Kasi alam naman po natin ilang instances na nagsasalita siya at iba ang nangyayari sa ground. Kasi nga, may mga hindi sumusunod sa kanya. Lalong-lalo na dyan sa Kamara. Kasi yan din ang sinabi niya sa ICC. And yet, bakit dire-diretso ICC? This time, he has to stand up sa kanyang sinabi. Or else, eto yun kaya nga ang ganda ng bitaw ng INC. Or else, para niyang binali sa harapan ng lahat ng taong bayan, lalong-lalo na sa INC, yung kanyang binitawan na wala dapat impeachment. Na hindi dapat magtagumpay o mag-push through ang impeachment. Kaya nga ako naniniwala na yung mga kaganapan ngayon dapat nating manmanan. Kasi ngayon, nagkaroon daw ng matinding pagpupulong sa Malacanang ang Kamara at si Marcos. Bigla-biglaan ito Kung independent sana talaga, kung totoong independent ang Kamara sa Malacanang o sa executive branch, wala nang ganyang pagpupulong-pulong po na yan. Alam naman po natin kung sino ang nagbasbas, kung sino yung binasbasan ng presidente na maging speaker, yun ang nagiging speaker. It only happened once na nagkaroon ng independent ang Kamara, which is yung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Yung kanyang piniling speaker na patalsik Di ba? Nung panahon ni Gloria at saka ni Alvarez, doon lang nagkaroon ng independent. At the same time, yun daw, may galaw pa ni VP Sara Duterte noong time na yun. So, ibig sabihin, kahit pagbalik-balik ta rin mo istorya, kahit paulit-ulitin pa nila sabihin na independent ang Kamara, malaking katarantaduhan yun. Tanga lang ang maniniwala doon. Hindi, walang biro. Tanga lang ang maniniwala na independent ang Kamara sa galaw ng Malacanang. Ayun ang totoo. Kaya nga ngayon, dahil sa pronouncement ng Iglesia ni Cristo, malalagay ngayon si Pangulong Marcos sa estado na kung saan ikaw ba may hawak ng bansa natin o si Romualdez? Yan. Kaya sabi ko sa inyo, napakaganda ng ginawa ng Iglesia. Napakaganda ng ginawa ng Iglesia dito. Ito turning point ito mga kababayan. Ito yung sinasabi nating talagang galaw na ho ng Diyos itong nangyayari na ito. Kasi alam nyo kahit anong kahit anong, alam mo yun, bomba ng rally, sa EDSA, sa veterans, so whatsoever, hirap na hirap, aminin po natin. Hirap na hirap. Bakit to, kanyo? Maraming faktor. Hirap na hirap po mga Pilipino ngayon sa pagkain, sa pagtatrabaho, kaya hindi sila maka-attend doon. Marami din po sa mga kababayan natin, OFW, kaya nga nagpapadala na lang po ng mga inumin at saka pagkain. Hirap na hirap po. May mga pumupunta, nagbi-build up ang crowd, pero aminin na po natin, nahihirapan. Bakit kanyo? Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, ang hirap ng buhay ngayon. Para mawala ka ng isang araw sa trabaho mo or to spend time doon, talagang napakahirap. Di ba ho? Yan ang katotohanan. Pero dahil sa banat ng Iglesia ni Cristo ngayon, tapos sana, eventually, magkaroon talaga ng isang united stand na pumoprotekta sa ating vice presidente, ito po ay magandang galaw.
Kasi dito talaga natin malalaman kung, Mr. President, are you still in control of our country or si Romualdez na?